Olivia's POV. Nanunuyo ang lalamunan ni Olivia ng pagmulat niya ng mga mata. Napakalapit ng mukha ni Miss Neil ang una niyang nakita. Napahawak siya sa dibdib sa sobrang gulat. Miss Neil naman, bakit ka naman nanggugulat? Natigilan siya tumingin sa kanyang kamay na nakahawak sa dibdib niya. Nakakagalaw na ako. Umupo siya at inunat ang binti at braso. Nakakagalaw na ako. Aniya sabay iyak dahil sa tuwa. Humawak pa siya sa matanda at nagsisigaw sa tuwa. Masaya ako makita kang muli, Olivia. At masaya ako makita kay ni Sir na bumalik na sa dati. Makakapagpakasal na rin ako sa jowa ko sa wakas. Ani pa nito. Masaya din akong makita ka ulit, Miss Neil. Si Sed po? Aniya na maalala ang binata na naging kaibigan niya rin noon. Nagpapakabisi at nagpapayaman. Ewan ko ba sa batang nun? Di nagpapahinga, puro na lang trabaho. Sabi ko nga mag-asawa na abat ayaw dahil may mahal na ibang babaeng mahal niya. Tumango-tango siya. Masaya siyang natupad nito ang pangarap na makapagtapos. Si Severo po? Agad na tanong niya. Sa pagkakatanda niya, inawalan siya ng malay matapos turukan ni Gray ng gamot. Umalis kanina kasama si Sir Gray. Mga 2 oras na rin silang wala. Kinuha ni Miss Neil ang isang baso ng tubig at inabot sa kanya. Siya nga pala, Olivia. May nagpunta rito kanina at pinabibigay ito sa'yo. Inabot nito ang isang tsokolating hugis bilog. Sino pong nagbigay? Hindi ko kilala. Ang sabi sa akin ng guard, umalis din agad. Kinuha nito ang basong hawak niya. Magpahinga ka na muna at iinitin kong pagkain para makakain ka. Hindi siya sumagot. Patuloy lang sa pagkabog ng kanyang puso sa kaba. Si Zoran lang mahilig sa ganitong klase ng tsokolate bukod sa kanya. Tumayo na ang matanda para pumunta sa kusina. Naalala niya ang huling boses na narinig niya bago siya nakatulog. Sa pagkakatanda niya, parang di maganda ang balitang natanggap ni Zefiro. Nahanginig ang kamay, binuksan niya ang tsokolate at tamang ang hinala niya. May numerong nakasulat sa balot nito. Impit siyang napaiyak, kaya ba galit, takot at pag-aalala ang meron sa tinig ni Zefiro kanina? Dahil ba nawawala ang anak niya? Hindi, imposible. Nangako si Zefiro sa kanya, kaya naniniwala siyang hindi ito pababayaan ng anak nila. Pumikit siya at pilit inalis sa isip ang mga negatibong bagay na tumatakbo dito. Pero di niya magawa kahit anong pilit niya. Tumayo siya at nilapitan ng picture frame na nasa sulok, nakapatong sa small table sa kwarto ni Zefiro. It was her and Zoran smiling happily while roaming in Manila Zoo. It looked like Zefiro took this photo while hiding himself. Di niya alam kung alam na ni Zefiro na anak nila si Zoran, but looking at this picture made her heart melt. Ni minsan di niya naisip na mabubuo pa ang pamilya nila simula nang umalis na ng bansa at iwan silang mag-ina. But it's different now. Lahat ng pangarap nila noon ni Zefiro matutupad na ngayon. Olivia, tara na at kumain ka na, ani Miss Neil. Sumunod siya rito hanggang makarating sila ng dining hall. Ang dami mo namang niluto, Miss Neil. Mahigit 10 klase ng putahe ang niluto nito. Silang 2 lang naman ang kakain. Sinadya ko talagang magluto ng marami, Olivia. Parang malit na selebrasyon to sa pagbabalik mo. Nagbunga ang mga plano ni Sir para lang bumalik ka sa buhay niya. Tila kilig na kilig pa si Miss Neil. Ay nako, Olivia. Kung alam mo lang kung paano ko tinuboy lahat ng babae na bala ko mausap kay Sir Zefiro tungkol sa lupa ninyo. Ang gusto ko kasi ni Sir, ikaw lang. Dagdag pa nito. Pareho silang natigil sa pag-uusap nang tumunog ang telepono. Nilapitan agad ni Miss Neil ang kinaroroonan nito at saka sinagot. Si Olivia, sandali lang. Tinakpan na matanda ang mouthpiece at saka inagawang pansin niya. Olivia, nais ka raw makausap. Bigla ang pagsalakay ng kaba sa kanya sa hindi malamang dahilan. Hello? Aniya sa mahinang tinig. Siguro naman natanggap mo na ang pinabibigay ko sa'yo. Natigilan siya na marinig ang boses ni Derek sa kabilang linya. Derek? Shh! Don't mention my name, love. Agad siyang natahimik. Ano pa bang kailangan mo? Tigilan mo na ako. Mahina, ngunit mariin ang tinig niya. Kung hihingi ka ng tawad because of what you've done, I don't need it. Kung kaharap niya ito ngayon, baka hindi lang sampal ang inabot ito sa kanya. Paano kung di nakagawa ng paraan si Zefiro na iligtas siya? Nakasal na sana siya sa lalaking to. Talagang iba na ang tingin mo sa akin ngayon. Di na tulad ng dati. May panghihinayang at sakit sa boses nito. Ayaw na niyang makipagtalo pa dito. Kung sasagot pa siya, hahaba lang usapan nila na ayaw niyang mangyari. Ito na sanang huli natin pag-uusap. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Akmang ibababa niya na ang tawag nang marinig ang boses na kilalang kilala niya.
Ate Mommy, where are you po? Ang sabi po ni Tito Derek, pupuntahan niya daw po ako. Zoran, bakit kasama mo siya? Come on, love. Parang ang sama ko namang sobra kung magtanong ka sa anak mo. Akala mo kasama siya ng nanay mo? Well, nasa akin lang naman ang pinakamamahalin yung anak na Zefiro. Walang hiya ka? Kahit bata dinamay mo? Pigil niya ang pagigpi para di marinig ni Miss Neil. Pero di niya napigilan ang sunod-sunod na pagpatak ng mga luha. Akala ni Olivia tapos na pero hindi pa pala. Maisip pa lang niyang kasama ni Zoran ang mga katulad ni Carla at Derek. Natatakot siya para sa kanyang anak. Olivia, may problema ba? Lumapit si Miss Neil sa kanya. Act like I'm one of your friends, love, kung gusto mong makita ang anak mo. Banta ni Derek sa kabilang linya. Agad siyang umiling at ngumiti kay Miss Neil. Kaibigan ko po, Miss Neil. Matagal kasi kami hindi nagkita kaya naiiyak ako. Pagdadahilan niya. Ganun ba? Pagkatapos mo dyan, kumain ka na. Lalamig ang inihanda kong pagkain. Tinanguan niya to bago binalik ang atensyon sa kausap. Good job, love. Now do what I say. Come to my place, just only you. Siguro naman alam mo na anong ibig kong sabihin. Yes, aniya habang lumuluha. Di man niya kaharap si Derek, alam niyang nakangisi to ngayon. Can't wait to see you, love. Nangihina, binaba niya ang telepono matapos sabihin ni Derek ang lugar na pupuntahan niya. I'm sorry, Zefiro, pero kailangan kong umalis mag-isa para sa kaligtasan ni Zoran. Mabilis ang kanyang naging kilos. Di na siya nagpalit pa ng damit o kumain man lang. Kumuha lang siya ng cash sa cabinet ni Zefiro sa kwarto para ipamasahe. Olivia, saan ka pupunta? Di niya pinansin ang pagtawag ni Miss Neil sa kanya at nagmamadali siyang lumabas. Halos lakad takbo ang ginawa niya para makalabas ng gate, subalit hinarang siya ng mga armadong kalalakihan. Hindi kayo pwedeng lumabas ng mansyon, ma'am. Yan ang bilin sa amin ni Mr. Maglayon. Bigla, pinagpawisan si Olivia. Binigyan siya ng 5 oras ni Derek para puntahan ang anak niya. Oras na hindi siya makarating sa loob ng 5 oras, hindi na niya makikita pa ang anak. Please, nagmamakaawa ako. Kailangan kong makaalis ngayon din. Sinubukan niyang dumaan ngunit hinarang ng mga ito ang naglalakihang katawan. Pasensya na ho pero sumusunod lamang kami sa utos. Kahit anong gawing pagmamakaawa niya, hindi siya piniyagang dumaan. Bakit hindi niya tawagan si Zefiro? Inutusan niya akong pumunta sa kanya ngayon. Taas ang noo, tinignan ni Olivia na masama ang mga to. Tawagan niya siya na mapatunayan yung sinasabi ko. Tingnan ko lang kung di niya kayo alisin sa trabaho dahil sa ginagawa niyong pagpigil sa akin. Ito na lang ang magagawa ni Olivia, ang magsinungaling. Tawagan mo na, dali, para malaman yung nagsasabi ako ng totoo. Kabaligtaran ng sinabi niya ang gusto. Lagot siya, oras na tumawag na ang mga to kay Zefiro. Nagkatinginan ng mga ito at tila nag-uusap sa pamamagitan ng mata. Tumingin sa kanyang 3 na makapagdesisyon. Sige, maaari na kayong... Sandali. Pigil ng isang lalaking nakakatakot ang mukha. Kung si Zefiro isang peklat ang meron sa mukha, ito naman hindi mabilang. Tila hindi to gumagawa ng matanda. Biyan? Kabadong napatuwid ng tayo ang 3 lalaking nakaharang sa kanya. Maging iba sa paligid, ganon din. Bumalik ka na sa loob, Miss Olivia. Kung sasabihin mo sa akin pinapupunta ka ni Mr. Maglain sa kanya, mabuti pang wag mo nang ituloy. Dahil ako ang pinakaunang taong pagsasabihan niya na ihatid ka ng ligtas sa kanya kung tunay ang iyong mga sinabi. Paano na si Zoran? Gusto naman niyang sabihin kay Zeferong tungkol sa anak niya, subalit malalagay sa panganib ang buhay ng anak nila, kaya't wala siyang pagpipilian. Nilibot niyang tingin ng paligid. Kung bibilangin, nasa higit 40 tao yata o higit pa ang nagbabantay, bukod pa sa pinaka-main door ng mansyon. Lumuluhang bumalik siya. Sakto naman nakita niyang paalis ang isang sasakyan ni Zefiro na minamaneho ng driver nito sakay si Miss Neil. Sigurado siyang mamimili si Miss Neil ngayon sa klase ng suot nito. Agad siyang sumakay sa likuran ng van nang di napapansin ng 2 matanda. Ahabot langit ang dasal niya na hindi mag-inspeksyon ng mga bantay sa sasakyang kinaroroonan niya. Kulang na lang maglumpasay siya sa tawa nang hindi pinigil ng mga to ang van. 20 minutes bago sila nakarating ng palengke. Agad bumaba si Olivia. Di naman siya napansin ng mga to dahil maingay sa paligid. Pero sadyang ang malas niyata ngayong araw dahil puro puno ang taksing dumaraan. Pinagtitinginan siya ng mga taong dumaraan. Paano umiiyak siya? Tapos bumuhos pang malakas na ulan. Nanginginig ang katawan niya hindi lang dahil sa lamig, maging sa gutom. Parang ang kanyang dasal na sana mayroong dumaan na taxi.
Bawat segundo para sa kanya ay mahalaga. Alam naman niyang hindi magagawang saktan ni Derek ang kanyang anak dahil mahal ito si Zoran. Alam niya ang bagay na yun pero ang kinababahalan niya ay ang babaeng kasabot nito na si Carla. Di niya alam kung anong kayang gawin ni Carla sa kanyang anak. Paano kung di lang nito saktan si Zoran? Paano kung tinakpan niya ang bibig at mas lalong naiyak? Maya-maya lang sa wakas, nakasakay din siya. Yakap niya ang sarili sa loob ng taxi. Sinabi niya sa driver ihatid siya sa building na sinabi sa kanya ni Derek. Halos 1 oras ang hinintay ni Olivia bago sila nakarating. Pagkatapos magbayad, agad siyang lumabas. Tumingala si Olivia sa building na nasa harapan. Isang abandonadong building pala ito, madilim at nakakatakot. Pero para kay Zoran, lalabanan niyang takot. Marami siyang pinagdaan ng hirap para sa kanyang anak. Kaya bakit ako susuko kung may paraan naman kung paano ito magliligtas? Lahat gagawin niya para dito. Hindi siya papayag na mawala ito sa kanya. Ito ang nagsisilbi niyang buhay at hindi niya hahayaan na makuha ni naman. Bawat hakbang ng kanyang paa, siya namang panginig ng kanyang katawan sa pinagsamang lamig, takot at kaba. Madilim ang buong paligid, wala siyang makita. Kahit anong pilit niyang aninag, madilim talaga. Napasigaw si Olivia ng malakas dahil sa takot nang may humila sa kanya. Mabuti naman at sumunod ka sa inutos ko sa iyo. Hawak ang braso, hinila siya ni Derek papunta sa isang sasakyan, saka itinulak papasok, saka tumabi sa kanya. Kaagad na umandar ang sasakyan, ang anak ko. Akala niya dito sila sa gusaling to mag-uusap. Tuso talaga, mukhang takot na baka nasundan siya ni Zafiro. Nasaan ang anak ko? Nagsimulang magpanik si Olivia nang di makita ang anak. Sa galit pinagsasampal niya sa Derek. Walang hiya ka? Ang sabi mo sa akin noon parang anak ang turing mo kay Zoran. Pero bakit nagawa mo tong gamitin ngayon? Patuloy siya sa pagsampal dito pero mukhang naiinis to sa ginawa niya. Kaya hinawakan ito na madiin ang kanyang pulsuhan. Ilabas mo ang anak ko. Calm down. Bugok, anong calm down? Nagpapatawa ba to? Matapos mo akong pagtangka ang pagsamantalahan at palabasing may trauma sa ginawa ni Zafiro na ikaw naman talagang may gawa, pati ang anak ko ay dadamay mo pa? Wala kang puso, ang sama mo. Nagdilema mukha ni Derek. Ang hawak ito sa kanya lalong humigpit. Kasalanan mong lahat ng to, Olivia. Ngayon matulog ka na muna. Huwag kang mag-alala. Makikita mo rin naman si Zoran. Mabilis na itinusok ni Derek ang syringe sa kanyang leeg. Zoran! Tawag niya sa pangalan ng anak bago siya nawalan ng malay. Sa kabilang banda, masama ang pakiramdam ni Olivia nang magmulat siya ng mga mata. Nangihina ang buo niyang katawan. Kinakabahan siya kaya kaagad na umupo para malaman kung naigagalaw ba niya ang kanyang katawan. Nakahinga siya na maayos. Ang akala niya inulit na naman ang ginawa ni Derek sa kanya. Tumayo siya para buksan ang pinto pero nakalak ito. Nasa isang kwarto siya ngayon na walang kagamit-gamit maliban sa nag-iisang kamang hinihigaan niya. Sa bawat sulok meron pang sapot ng gagamba, mga ipis na nagliliparan at mga maliliit na daga. Dahil sanay siyang makakita ng ganito, hindi siya nakakaramdam ng takot. Malakas na kilalampag niya ang pinto. Derek, nasaan ang anak ko? Napangawi siya nang tumama ang kamay niya sa pako na nakausli sa pinto kaya't dumugo ang kamay niya. Mukhang nasa isang luma silang bahay. Maging ang pintong kinakalampag niya halatang luma na. Derek, Zoran! Halos maubos ang kanyang boses sa kakasigaw. Ngunit wala pa rin siyang narinig na yabag. Nasaan na ba mga tao dito? Nangihinang samandal siya sa pinto pero maya-maya agad siyang tumayo na makarinig ng yabag. Nakangiting si Derek ang bumungad sa kanya nang bumukas ang pinto. Nasaan ang anak ko? Ang sabi mo sa akin makikita ko si Zoran. Nasaan siya? Kuyom ang kamay na tanong niya. Hindi na ako natutuwa. Pakiramdam ni Olivia pinaglalaroan siya nito. Makikita mo siya, love. Sa ngayon, kailangan mo lang maging masunurin sa akin. Hinilig niya ang kamay nang hawakan siya ni Derek dito. Kasasabi ko lang, 'di ba? Kailangan mong maging masunurin, Olivia. Mapanganib na paalala nito. Tila batang masunurin na nagpapahila siya rito. Maligo ka muna, love. Suotin mo dahil may pupuntahan tayo. Alangan na tinanggap niya ang puting kahon na inaabot nito. Tinuro nito sa kanya ang isang pinto ng banyo. Nalukot ang kanyang mukha na makita ang dress na gusto ni Derek na isuot niya. Naalala ni Olivia
na ito ang wedding dress na gusto niyang masuot na nagpaplano lamang sila ng kasal nito. Ayaw man niyang isuot ito ay wala siyang nagawa dahil kailangan. Derek sweetly smiled at her when it saw her how beautiful she was. Agad na lumapit to at hinapit ang bewang niya. Nagustuhan mo ba? Hindi sana siya sasagot pero naramdaman niyang pagdiin ng hawak ito sa bewang niya na tila ba nagbabanta. Oo, Derek. Mabutit na gustuhan mo, love. Diba ang sabi ko naman sa'yo magpapagawa ako ng ganitong design? Napapitlag siya nang humaplos ang kamay nito sa kanyang tiyan. Hindi na ako makapaghintay. Na anak ko naman ang dadalhin mo sa sinapupunan mo, Olivia. Naisip ko palang na-excite na ako eh. Gusto niya tong sampalin. Pero kailangan niya maging masunurin katulad ng gusto nito. Kung dati nangangarap siyang maging mabuting may bahay para dito, ngayon puro galit na lang ang nararamdaman niya para dito.